sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon po ay kakatapos ko lamang pong maglaba. Ang araw po ngayon mga kasari ay Thursday. So may topic tayo ngayon guys, kakabasa ko lang sa comment section at pinicturan ko itong comment ng kasari natin. So babasahin ko na agad-agad mga kasari. Sabi po ito ni Chris TV Uploads. So nakaka-stress po yung mga ganyan kasi kagabi lang may nangungutang ng alak, hindi pinautang ng asawa ko. Yun, nagwawala. Parang feeling ko tuloy ang sama-sama namin kasi hindi namin napagbigyan. One time kasi may nangutang ng lasing kaso nung siningil na namin, hindi niya daw alam na nangutang siya. At isa pa, hindi daw siya nangungutang. Nagbayad naman siya, kaya lang kami pa ang pinagdududahan niya. So, nag-comment kasi siya dun guys sa vlog ko na ang topic ay usapang utang. So, matagal na tong vlog na to eh. Ito nga yung pinaka-thumbnail ng vlog ko. So, ito yung kanyang comment. Ayan, medyo mahaba. Kaya binasa ko na din agad-agad. So, nakaka-stress po talaga kapag ganyan. May mga customer na kapag pinautang natin, lalo na kapag lasing, yan po talaga yung maling-mali natin. Alam naman natin na wala sa ulirat, pinapautang natin. Talagang may pangyayari na kinabukasan, sisingilin mo, nasa ulirat na sila, hindi na nila maalala na kumuha pala sa'yo. So, ang ginagawa ko dito mga kasari sa aking tindahan, kahit pa man hindi pa masyadong lasing, tapos hindi ko naman gaanong ka-close, ganyan, hindi ko talaga guys, pinapautang, or kahit kulang man yung pera, hindi ko talaga pinapautang. Tulad nung nakaraan dito, binibiro-biro pa ako, pero hindi niya ako makukuha sa biro-biro niya. Hindi ko talaga pinagbigyan. Sabi pa sa akin, walang tiwala. Tapos ganyan pa, tapos may ibang salita pa na inanuwe, parang Bisaya, ganun guys. Eh, hindi ko naman maintindihan. Hindi ko alam kung minura ba ako or ano, 'di ba? May mga ganun talaga mga kasari, kaya ang pinakaiwasan na lang po natin para hindi po mangyari sa atin yan na pagdududahan tayo, wag na lang po tayong magpautang. Yan talaga yung isang kamalian natin eh, nagpapautang tayo sa mga taong ano, kumbaga walang tiwala sa atin. 'Di ba dapat nga tayo yung mawalan ng tiwala kasi tayo yung nagpautang. Sila pa yung ano yung nagdududa sa atin. Syempre hindi naman tayo pwedeng magawa-gawa ng kwento or maglista na lang basta-basta nang hindi naman talaga sila kumukuha. Anong basis, 'di ba? So ano namang gagawin natin doon, 'di ba mga kasari? Napakasama naman natin kung maglilista tayo, hindi naman talaga umutang yung tao. So para sa akin guys is dapat yung mga customer is nagtitiwala din sa mga tindera, 'di ba? Hindi naman natin itatakbo yung mga pera nila eh, 'di ba mga kasari? Hindi naman tayo yung ano, 'di ba? Basta may mga ganun talagang customer guys, kaya sabi nga nila kapag may tindahan ka, dapat yung pasensya mo is triple talaga, hindi lang doble, triple or ano pa, 'di ba? 10 times. Ganyan kasi nga may mga ganyang customer na napakahirap singilin talaga. Kaya nga guys, last week nag-order ako sa Shopee yata to or Lazada. Nakapaskil na dito, ang laki-laki niya, ganyan kalaki. Bawal utang, bawal kulang. Parang mga ganun talaga guys. Mamaya, papakita ko sa inyo. Sisingit ko na lang dun sa pinakahuli ng vlog. Ipapakita ko sa inyo yung bago kong nakapaskil dito. Talagang kitang-kita at ang dami nang nakapansin. So, simula nung pinaskil ko yan mga kasari, wala na masyadong mga pakulang-kulang kasi nababasa talaga nila. Pansinin talaga siya. Tapos yung mga ibang nakapaskil ko dito na bawal utang na nakasulat lang sa karton, tinanggal ko na kasi ito, sobrang laki nito at kitang-kita talaga ng customer. So, talagang tatamaan talaga ang tatamaan. Yung mga may pakulang-kulang sa tindahan nyo. Nung nakaraan nga may nakapansin yan, ba, meron ka ng ganito yung nakapansin pa naman mga kasari, mga pakulang-kulang din, na, ayun nga, may mga kulang sa akin dati na hindi na naibalik. Hinayaan ko na lang. Syempre, 'di ba, kung paulit-ulit nilang gagawin 'yun, wala tayong tutubuin sa kanila, kaya kailangan nating iwasan yung mga ganong customer.
talagang sa tindahan hindi mawawala sa isang linggo na hindi tayo may stress. May stress talaga tayo ng may stress, mga kasari. Ang sabi pa dito, meron daw silang hindi pinautang, nagwala. Mga ugali talaga yun, no? Sila na nga yung nangungutang, sila pa yung may ganang magwala. Siguro lasing na, nabitin. Kaya nagtatry mangutang, hindi nakaubra, hindi pinautang ng kasari natin. Tapos ayun nga, kaya nila hindi pinautang is may ano na kasi sila, may tumatak na sa isip nila na may pinautang sila na lasing. Kinabukasan siningil nila, hindi na maalala. Kaya ganun talaga, tama lang po yung ating ginawa, yung inyong ginawa. Kasi para makaiwas din po tayo dyan, kasi laki ng puhunan din po sa alak. Kaya hindi tayo basta-basta dapat nagpapautang. Magpautang tayo sa alam nating nasa ulirat pa at kakilala natin at kapitbahay natin na madaling singilin. Kasi tayo guys, may mga tulad ko, ako talaga, hindi talaga ako pala singil, mga kasari. Gusto ko kusang nagbabayad yung mga customer. Kaya pili lang talaga yung mga pinapautang ko dito. May mga tao na nagtatry mangutang, pinaprank ako na. Sabi ko, hindi ako nagpapautang dito. Maliit lang kako ang puhunan ko, ganto ganyan. So, ayun. May mga tao naman na understanding. May mga tao naman na parang hindi naniniwala na na pinapaikot mo lang talaga yung puhunan sa tindahan. Pero hayaan natin sila, hindi natin kailangan explain sa kanila, 'di ba? Hindi natin kailangan, guys. Basta nasabi mo yung kailangan mo sabihin, patakaran mo sa tindahan mo, okay na yun. Kung sasama man yung loob nila, bahala sila sa buhay nila. Ganun guys, dapat hindi lang tayo basta, 'di ba, lalamya-lamya sa tindahan natin. Dapat matapang-tapang din tayo, mga kasari, na humarap sa mga customer. Kumbaga hindi yung matapang na nakakabastos, yung matapang na may integridad ka. Kumbaga hindi yung ang baba ng tingin sa'yo. Kumbaga, mga kasari, na itataas mo naman yung sarili mo. Kahit na yung iba sinasabi na sari-sari store owner ka lang. 'Di ba? Nakakababa yung pag sinabing lang. Pero dapat sa sarili mo, mataas yung tingin mo sa sarili mo. Kasi kung hindi mataas yung tingin mo sa sarili mo, paano pa ikaw igagalang ng mga tao, 'di ba? So, kailangan dapat may pagpapahalaga ka sa sarili mo at sa negosyo mo. Kaya yun po, tama lang po ang yung inyong ginawa, na kasi natuto na kayo sa unan yung pagkakamali, 'di ba? Yung nagpautang kayo sa lasing, tapos nung siningil nyo na kinabukasan hindi maalala, syempre nakakaano yun, 'di ba, ng dibdib. Kasi ayun nga, pinautang natin, nagtiwala tayo, tapos ayun, tayo pa yung pinapalabas na kaduda-duda. Kaya ayun, natututo talaga tayo, mga kasari, sa mga unang pagkakamali natin. Tulad ko guys, noon meron talagang stress na stress ako dito sa tindahan, to the point na kapag nakikita ko siya, always kung umaano na sa isip ko na uutang na naman to. Kaya ang ginagawa ko, tinatawag ko si partner, nagtatago talaga ako sa loob ng bahay. Kapag si partner kasi guys yung nagbabantay ng tindahan, hindi talaga nagtatangkang mangutang. Pero kapag sa akin, ang bilis magsabi. Yung Gcash? Cash out po? Meron. So meron lang nagpa-Gcash sa akin, nag-cash out ng 2,000. So, ayun nga, kapag ako yung nakikita niya, natsyempohan niya na bantay ng tindahan, talagang, mga kasari, kapag sinabi kong hindi ako nagpapautang, hindi talaga siya umaalis. Ang kulit niya. As in, nakatayo lang siya dyan sa harap mo, tapos ikaw maiirita ka na lang kasi ayaw niyang umalis. Hindi siya marunong umintindi. Kaya, ayun guys, ang masisay ko na lang talaga sa kapwa ko tindera, kung ayaw nyong ma-stress, wag po tayong magpautang sa alam natin na mai-stress tayo kapag singilan time na. So, yun lang po. Yun lang guys ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!